Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at noong nakaraang linggo ay sinimulan natin ang ating usapan tungkol sa nutrition para sa mga preschoolers. At nabigyan po tayo ng ating guest nutritionist dietitian ng introduction tungkol sa nutrition ng ating mga bagets. At para po sa ikalawang yugto ng ating talakayan tungkol sa nutrition for preschoolers, makakasama pa rin po natin ang ating nutrition officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council, walang iba kundi si Ms. Hygia Ceres Bigawe o for short ay tinatawag natin siyang Miss Jigay. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Miss Jigay? Yes, ma'am. Good afternoon po. Kumusta? Mabuti ba ang kalagayan natin ngayon? Ay, masustansya at malusog na hapon po. Sige. Itutuloy natin yung ating usapan na sinimulan natin last episode nung nakaraang Sabado tungkol sa nutrition ng mga bagets or preschoolers. So, puntahan na natin yung proper diet para sa kanila. Oo. Ano ba yung tinatawag na proper diet ng mga bata? Kasi noon, pinag-usapan natin, ang sabi mo, ang naalala kong anong advice mo noon sa mga nanay or sa mga pamilya na may bagets ay pakainin sila, simple lang kamo, go, grow, and glow. Diba? Yes, ma'am. Oo. So, ano din, ma'am, tulad din po ng adults ng Bernie, yung proper diet ng bata, ganun talaga. Dapat may go, grow, and glow foods. Ito ay dahil na rin sa wala namang isang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansya para sa pangangatawan ng ating mga anak. So, yung variety, kailangan po yan para mas matiyak na makukuha ng bata yung lahat ng sustansya para maabot ng kanyang optimum nutritional well-being. So, kailangan din, Miss Jigay, na papakainin din sila ng 3 full meals every day. Yes, ma'am. Opo. Lalo na po yung almusal. Karaniwan pong nami-meet yan ng mga chikiting natin, so napaka-importante po. Oo nga, kasi karamihan sa mga pamilya ngayon, parehong nagtatrabaho yung magulang, yung mama at saka yung papa aalis ng maaga. Kung minsan, tulog pa yung mga bata, no? Opo. Tapos, at may iwan lang sa yaya or sa kasama, sa bahay, mga lola or kapatid, yung paghahanda ng almusal, lalo pagkain ng bata. Oo. So, anong mga challenges dyan? Anong mga pwedeng sabihin natin na halimbawa, alas 10 na gumising yung bata or 9:30, bigyan na lang ba sila ng snacks rather than breakfast? Dapat, pa rin po, full meal pa rin siguro. Full meal pa rin. Kasi kailangan yung, ang tawag na natin, breakfast, meaning para ma-break yung long fasting habang natutulog yung bata at least 8 hours yun, walang kinain. So, dapat po malamnan ng sapat at masustansyang pagkain yun siya ng bata. Oo. Kung snacks naman, ano bang pwede natin i-consider na nutritious na snacks? Kasi kailangan, bigyan din natin ng ideya ang ating mga nakikinig kasi baka ang snacks na lang sa kanila yung mga chips, yung mga ganon. So, ano ba yung pwede natin i-consider na nutritious snacks? Ang magandang merienda po ng bata, yung mga halimbawa ay mani, buto, kutsinta, mga pinatan, saging na sabayan, maganda rin mais, kamote, kahit po tinapay at prutas, lahat po yan ay pwedeng ibigay sa bata. Ang isang tip lang, Ma'am Bernie, siguro, dapat yung merienda at least 2 hours before the next meal. The next meal, para po hindi masira ang gana ng bata for the regular meal. At saka siguro kung halimbawa banana Q o kaya nilagang saging at saka kamote, pipira-pirasuhin din natin ng maliliit, slice din natin ng maliliit na sizes. Wag naman ibigay yung buong saba. Oo, di ba? Opo, ma'am. Oo. Tama po yan. And then, masama din pong masana yung mga anak natin ng pagkain na masyadong matamis. So, kagaya ng candy, mga soft drinks, mga fruit drinks. So, halimbawa, isa-serve po natin sila ng mga halimbawa kamote,
mainam pong samahan natin ng fruit juice. Oo, kasi alam mo, medyo nababahala na rin ako kasi kung minsan, pati sa mga television programs, nakikita mo, pinopromote nila ang soft drinks. Para naman lalong ganahan yung contestant, pati mga baby nila, pinapakita nila na pinapainom nila ng soft drink. Siguro, bigyan natin ng tuon yung anong yun, ulitin mo ulit na ano ba yung dapat ipakain natin sa ating na wag naman sanang bigyan ng soft drinks. At ano yung magiging resulta pagka pinainom sila ng soft drinks, Miss Jigay? Paniwag po nangyayari dyan pag nagiging mahilig po yung ating anak sa mga matatamis. Mm-mm. Ang sobra pong matatamis na pagkain, maaari yan mag-cause ng cavity sa bata o makasira ng gana. Usually, pag matatamis na yung mga kinakain ng bata, nasasanay na siya na laging yan ang kakainin until mawala na po yung gana nila sa mas masustansyang pagkain. Okay, sige. Miss Jigay, puputulin muna natin sandali ang ating kwentuhan at itutuloy natin muli yan pagkatapos ng ilang paalala. At sa ating pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan kasama si Miss Jigay, ang Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa liwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilaw man o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Miss Jigay. At balikan na natin ang ating usapan tungkol sa nutrition for preschoolers. So, Miss Jigay, sabi ng ang napag-aralan natin ay napaka-importante yung pagkain ng prutas. Okay lang ba na sumobra sa pagkain nito ang mga preschoolers? Yung pong prutas, maganda po yan. Meron lang pong ilang prutas na hindi maganda yung sobra naman po. Mm-hmm. Lalo po sa mga bata. Halimbawa po dyan, bayabas. Kasi ang sobra pong pagkain ng bayabas, while ito po ay masustansya, maaari po itong magdulot ng yung hirap naman sa pagdumi ng mga bata. Oo, yung pagtitibi ang tawag. Nagiging tibi po. So hirap silang dumumi. Meron din naman po mga prutas na mahirap po naman tunawin. Mm-hmm. Yan. So, kailangan po ay tamang-tama lang. Pero madali ba magpakain ng prutas sa mga bagets? Ay, hindi rin po. So, talaga pong importante na masanay sila habang bata pa, paunti-unti, turuan silang ma-expose sila sa iba't ibang klase ng prutas. And again, makakatulong po dyan yung nakikita lagi sa ating hapagkainan, yung iba't ibang klase. Oo, at saka naalala ko yung sabi mo last week, yung role modeling. Ipakita natin na tayo mismo kumakain ng gulay. Ngayon, pati prutas, para susunod na lang sila sa atin. Ang problem naman kung may sakit ang bata, Miss Jigay, lalo na yung maliit pa talaga, through 2-3 years old,
'Di ba? Ang nakakaawa pagka may sakit sila. Ngayon, ano bang mga pagkain ang dapat kainin ng bata kapag may sakit siya? Meron bang mga bawal pagka may sakit ang bata? Pag ma'am, kadalasan po kung may sakit yung bata, alam natin na nawawalan sila ng gana. Oo. So, ang maganda po dyan, bigyan natin sila ng small, frequent feedings o yung paunti-unti pero mas madalas po na pagkain. So, para po dyan, pwede natin silang bigyan ng lugaw o yung oatmeal o pwede rin pong sopas, noodles. Samahan na rin po natin ng itlog o yung mga grow food. Pwede pong hinimay na isda o manok. Yan, para po dagdag sustansya. Meron din pong mga pagkain na hindi dapat ibigay. Oo, ano yung mga yon? Yung sabi po natin, halimbawa kung diarrhea po, nagtatai ang bata, huwag siyang painumin po ng carbonated drinks. So, dapat po ang ibigay natin, marami po fluids, tulad ng tubig at saka juice, yan, juice. So, kagaya po carrot juice, maganda po yan sa bata. Sopas at sabaw ng buko po, okay din po yan. Hindi din po mabuti yung masyadong matatamis na inumin. Sabi po natin kanina, huwag pong bibigyan ng mga soft drinks. At kung nagtatai, Ma'am Bernie, dapat po ay iwasan din po yung masyadong mamantika. Mamantika o fatty, para yung clear soup, halimbawa, clear. Oo. Clear po. So, kasi po yan, nakakadagdag po dun sa yung po sa diarrhea po, hindi niya masyado itong matunaw. So, lalo pong lumalala yung diarrhea. Yung ma-irritate lalo ang kanyang lining. Oo. Meron tayo, Miss Jigay, di ba? Meron tayong food guide para sa mga preschoolers. Yes, ma'am. Oo. Ano ba yung mga recommended foods maliban dun sa nabanggit na natin na Go, Grow, Glow food groups? Gaano kadami ba ang dapat nating ibigay dito sa ating mga preschoolers sa bawat food group? Quick lang. Yes, ma'am. Umpisahan po natin yung Go Food o energy food. So, para po sa mga bata, mga preschoolers, bibigyan po natin sila ng 2 hanggang 4 na tasang kanin sa isang araw. So, ang isang tasang kanin po, katumbas din po yan ng 4 na pirasong pandesal. O kaya po 4 na pirasong loaf bread o tasty. Tasty. Oo. Opo. So, kung wala pang palaman yun, Wala pang palaman. Opo. So, kung ayaw po ng kanin, meron po ibang choices may yung option. bata. Pwede rin kamote. Pwede rin, ma'am, kamote. Pwede rin saba. Yung mga root crops natin. Patatas, kamote. Tapos, haluan na rin natin, ma'am, ng kaunting fats at sugar. Okay. Para sa karagdagang energy. Naku, tamang-tama yung isang brand ng margarina, Tapos meron ng asukal, tapos masarap. Wow, masarap na merienda. Doon naman sa grow naman. Opo. Ano sa grow foods naman po, yung bodybuilding foods o protein-rich foods naman, yung ating preschooler, kailangan kumain ng 1 hanggang 1 at 3 serving ng karne, kaya isda, manok o dried beans, ma'am. Opo. Pwede rin yung mga butong gulay.